Welcome back to my YouTube channel. At guys, sa araw na ito ay tayo po ay magpuproceed doon sa pangalawang susi tungo sa kasaganaan sa buhay. So nung nakaraan po ay natapos na nating i-discuss ang work hard na siyang unang susi tungo sa kasaganaan ng buhay. Kaya tayo po ngayon ay magpapatuloy sa ating discussion about po sa pag-i-invest. Siyempre guys, ayaw naman ng Diyos na habang panahon o habang buhay tayo na naghihirap. Tayo din naman sa ating mga sarili, alam natin na kahit anong kayod natin, kahit anong trabaho natin ng husto, ay hindi pa rin talaga natin makamit yung kasaganaan sa buhay. Kaya ang Diyos po ay nagbigay pa ng ibang paraan kung paano natin makamit iyon. At ang paraan na ito, dagdag na paraan, para makamit natin ang kasaganaan sa buhay ay yung nga pong pag-i-invest. Kaya ito po yung ating tatalakayin ngayon kung paano natin i-invest yung ating pananalapi na kung saan po ay ito ay lalago or tutubo. So ngayon guys, basahin ko muna sa inyo ang Matthew chapter 25 verse 14 hanggang 30. So makita po natin dito sa aking pong babasahin na mga talata kung paano tinuturo po dito kung paano i-invest yung pera para tumubo yung pera na ipinagkakatiwala sa iyo or sa atin. Sabi po dito, ang paghahari ng Diyos ay may tutulad dito. May isang taong maglalakbay, kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salapi ang bawat isa ayon sa kanya-kanyang kakayahan. Binigyan niya ng isa ang 5,000, ang isa na may 2,000 at ang isa pa 1,000. Pagkatapos siya ay umalis, humayo agad ang tumanggap ng 5,000 at ipinangalakal iyon at nagtubo siya ng 5,000. Gayon din naman ang tumanggap ng 2,000 ay nagtubo ng 2,000, ngunit ang tumanggap ng 1,000 ay humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga aliping iyon at pinagsulit sila. Lumapit ang tumanggap ng 5,000, wika niya, Panginoon, hito po ang 5,000 na binigay niyo sa akin, hito pa po ang 5,000 na tinubo ko. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin, yamang naging tapat ka sa kaunting halaga, pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. Lumapit din ang tumanggap ng 2,000 at ang sabi, Panginoon, hito po ang ibinigay ninyong 2,000. Hito naman po ang 2,000 na tinubo ko. Sinabi sa kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. At lumapit naman ang tumanggap ng 1,000. Alam ko pong kayo'y mahigpit, anya. Gumagapas kayo sa hindi ninyo tinamnan at nag-aani sa hindi ninyo hinasikan. Natakot po ako kaya't ibinaon ko sa lupang inyong salapi. Hito na po ang 1,000 ninyo. Masama at tamad na alipin, tugon ng kanyang Panginoon. Alam mo palang gumagapas ako sa hindi ko tinamnan at nag-aani sa hindi ko hinasikan? Bakit hindi mo yan inilagak sa bangko? Di sana'y may nakuha akong tubo ngayon? Kunin ninyo sa kanya ang 1,000 at ibigay sa may 10,000, sapagat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana, ngunit ang wala, kahit ang kaunting nasa kanya ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang aliping walang kabuluhan. Dooy tatangis siya at magangalit ang kanyang ngipin. Ang talinhagang ito ay paglalarawan upang mas madaling maintindihan ang isang malalim na katuruan. Tayong lahat ay inaaring nilikha at alipin ng Diyos at ang bawat isa sa atin ay binigyan ng Diyos ng puhunan or salapi. Ang mga ito ay maaaring material tulad ng pera or kayamanang financial. O kaya ay physical tulad ng mga lupain o ibang bagay na maaaring kalakalin. O kaya naman po ay sosyal, tulad ng pagkakaroon po ng maraming kakilala, maraming kaibigan, na maaaring maging daan para bumukas sa iyo or bumukas sa atin ang pinto ng kasaganaan. Sa English version po kasi ang nakalagay doon ay talents. Dito po sa Tagalog na aking pong binasa ay salapi. So, ang ibig sabihin po ng talents ay amount of money po yun. Halaga ng pera.
ang ibinigay ng Panginoon doon sa kanyang 3 alipin. At ang talents na yon ay maaari nga pong yun ay material tulad ng kayamanang pinansyal or pera. Maaari din po siyang physical tulad ng lupain or mga bagay na pwede siyang kalakalin. O kaya naman po ay talents na yon ay yung literal na talents talaga. Yung literal na talents. Yung example po ay yung may kakayahan ka na kumanta, may kakayahan kang sumayaw, may kakayahan ka sa larangan ng mga sports, may mga ganyan po ba? O kaya naman po ay meron kang karunungan, meron kang kaalaman, meron kang magaling yung iyong imahinasyon, yung mga ganun po ba? Na isa po yan sa talent yan na ibinigay ng Panginoon sa mga tao. Ang Diyos po natin ay hindi unfair na Diyos sa bawat isa. Lahat tayo ay mayroon. Ang bawat isa po sa atin ay walang kinakaligtaan ang Diyos na hindi nabigyan ng talent. Lahat tayo ay mayroon. Mayroon tayong kanya-kanyang mga talent na ibinigay ang Diyos sa atin. Depende nga lang po doon sa nakikita niyang kakayahan sa bawat isa sa atin. So, hindi nga lang pare-parehas ang sukat na ibinigay ang Diyos na talent sa atin kasi depende rin po yun sa kakayahan ng bawat isa sa atin. Kaya kung napansin niyo po kanina yung 3 alipin na binigyan ng kanilang Panginoon ng talent, yung una na binigyan niya ay 5,000, tama po ba? Yung pangalawang alipin ay binigyan niya ng 2,000 at yung pangatlo ay 1,000 lang. Bakit ganun? Hindi pare-pareho ang pagbibigay ng Diyos doon sa talent na tinanggap ng bawat isa. Kasi nga po, depende yan sa kakayahan din ng tumanggap. Kaya hindi pare-parehas. Alangan naman, example po dito, alangan naman, bibigyan ako ng Diyos ng talent sa pagkanta. Hindi ko naman kayang kumanta, di ba? So, magbibigay ang Panginoon dun sa tao talaga ng kakayahan na ito dahil alam ng Diyos na marunong siyang kumanta, mahilig siyang kumanta, o kaya mahilig siyang sumayaw. Kaya sa kanya napunta yung talent ng pagsasayaw, sa kanya napunta yung talent sa pagkanta, di po ba? Or kaya naman po ay sa iba napunta yung talent ng example po yung material na talent, katulad nga po ng kayamanang financial, sa iba rin napunta. Hindi sa'yo. Kasi, baka hindi mo kayang pamahalaan yung kayamanang financial. O kaya naman po ay, sa iba lang din talaga binigay ng Diyos yung physical na kayamanan or physical na talent, katulad ng mga lupain. So, ibinibigay lang ng Panginoon sa iba at hindi sa'yo kasi baka hindi mo kayang trabahuin yung mga lupain, hindi mo kayang pamahalaan yung lupain. So, depende po yun sa kakayahan na mayroon po tayo na nakikita ng Diyos. So, ang Diyos naman po ang nakakaalam kung ano yung sukat, ilang sukat ang kakayahan na mayroon tayo. Ang Diyos po ang nagbigay niyan. Kaya, kanya-kanya at hindi pare-pareho ang pagbibigay ng Diyos sa atin ng talent. Hindi man po pare-parehas yung talents na ibinigay ng Diyos sa bawat isa. Hindi man pare-parehas na talents na material, physical, literal, na talents ang ibinigay ng Panginoon sa bawat isa. Ang mahalaga lang po dito ay mayroon ka, mayroon ako, mayroon tayong lahat. Tumanggap ka, tumanggap ako, tumanggap tayong lahat. Binigyan ka, binigyan ako, binigyan tayong lahat. Yan po ang importante dyan. Yan po ang mahalaga dyan. So, kung ano yung talent na ibinigay sa'yo ng Panginoon, either yan ay talent material, financial, or literal na talent, ay ine-expect ng Panginoon na tutubo yan pagdating ng panahon. Lalago yan pagdating ng panahon, tulad ng nakita po natin dito na talinhaga sa 3 alipin na binigyan ng kanyang Panginoon ng salapi or pinagkatiwalaan ng Panginoon ng salapi. Or sa ibang term po ay binigyan ng kanilang Panginoon na puhunan.
'Di ba? So, talagang hindi unfair ang Panginoon sa tao. Uulitin ko lang po, hindi unfair ang Diyos sa tao or sa bawat isa sa atin dahil lahat tayo ay pinagkalooban ng Panginoon ng mga talents. Ano ba yung talents na tinanggap mo sa Panginoon? Talents ba yan ng material or financial, kayamanang financial? Ano yung tinanggap mo sa Panginoon? Physical talents? Or yung mga kayamanan sa mga lupain? Or mga bagay na pwedeng ipangalakal? Or yung talents na tinanggap mo ba ay yung literal talents na yung talents na may kakayahan, na mahusay na kumanta, mahusay na sumayaw, mahusay sa larangan ng mga sports? Yan ba yan ang tinanggap mo sa Panginoon? So, anumang klaseng talents ang tinanggap mo sa Panginoon, ipagpasalamat po natin sa Diyos yan. At least, tumanggap ka. At least, binigyan ka ng talents ayon sa kakayahan na nakita ng Panginoon sa'yo. Or ayon sa talents na nakita ng Panginoon sa atin. Ang mahalaga ay tumanggap ka at dapat mo yan palaguin. Dapat mo yan patubuin. Dapat mo yan i-invest. Sabi nga po, doon sa ating pangalawang susi ng kasaganaan ay i-invest natin yung mga talents na yan na ibinigay ng Diyos sa atin. Dahil yung talents na yan, kaya niya ibinigay para magkaroon tayo ng kasaganaan sa buhay. I-remind ko lang po sa inyo yung mga taong sumagana sa buhay sa panahon ngayon. Dahil ginagamit po nila, pinangalakal po nila, ininvest po nila yung talents na ibinigay sa kanila ng Panginoon. Diba? So, ang kailangan lang ma-realize natin sa ating mga sarili kung ano yung talents na ibinigay sa atin ng Panginoon. Dapat makita po natin yan sa ating mga sarili kung anong klaseng talents na mayroon tayo. So, kung wala kang talents pagdating sa kayamanang financial, kung wala kang talents sa larangan ng mga lupain or mga bagay na maaaring ipangalakal at ang mayroon lamang sa'yo na talents ay yung sa pagkanta, pagsayaw, sa sports, yan. Kung yan lang po ang talents na mayroon ka, kailangan mo pa rin yung ipangalakal. Sabi nga, doon sa term na ginamit kanina, doon sa talata na aking pong binasa. So, kailangan mong ipangalakal yan para tumubo. Yun. At gaya nga po na aking sinabi kanina na maraming tao ang sumagana sa buhay na gamit yung ganung mga talento. 'Di ba? Ulitin ko po yung nakaraang senior ko po sa inyo nung nakaraang araw na senior ko po sa inyo kanina na maraming sumagana gamit yung sumagana sa buhay gamit yung talento na mayroon sila. Yung talento nila sa pagkanta, talento nila sa pagsayaw, talento nila sa larangan ng sa larangan ng sports, boxing, basketball, badminton, o lahat ng sports na yan, ginamit lang nila yung talentong yon at ngayon po ay sumagana ang kanilang mga buhay. Kaya nga po, kung naalala nyo po yung sinabi ko sa inyo nung nakaraan na sinishare ko sa inyo na tuklasin nga natin sa ating mga anak, sa iyong sarili, tuklasin mo sa iyong sarili kung ano yung kakayahan na mayroon ka. Kung anong kakayahan ang mayroon ng mga anak natin. Tulad po ng aking nabanggit nung nakaraan na kailangan nating tuklasin sa ating mga anak kung anong kakayahan na mayroon sila. At kung nakita nyo na po yung mga kakayahan ng inyong mga anak, samahan nyo po sila. Gabayan nyo po sila, tulungan nyo po sila, suportahan nyo po sila kung saan nila maaaring mahasa yung kanilang ang kanila pong talento, yung kanilang kakayahan, kung saan sila pwedeng mahasa. Marami naman pong mga paaralan kung paano mahasa yung mga talento na mayroon yung ating mga anak. Sa pagsayaw, mayroong paaralan sa ganyan. Sa mga yung valley dance, mayroong mga paaralan na ganyan. Music, nagtuturo about sa music, sa mga instrument, mayroong mga paaralan na ganyan. So, kompleto po tayo sa mga paaralan na nagsasanay sa kung ano yung mga talent ng mga tao, kung ano yung mga talent ng mga bata. Kaya nga,
uulitin ko po, samahan nyo, suportahan nyo ang inyong mga anak kung saan mahahasa yung kanilang talento, yung kanilang kakayahan para sila ay maging mahusay, para sila ay humusay, gumaling sa kanilang kakayahan at diyan po kayo sasagana ang buhay. Diyan po kayo sasagana ang buhay. Maniwala po kayo. Kaya nga, bukod po sa work hard, kailangan mag-invest tayo. Mag-invest tayo ng lakas, mag-invest tayo ng oras, mag-invest tayo ng effort, kung paano po natin malilinangin or sasanayin, at paano po natin, ano ba tawag dito, mahahasa yung kakayahan na mayroon ka, kakayahan na mayroon ang inyong mga anak. Guys, wag po nating dismayahin yung ating mga anak. Huwag niyong dismayahin ang inyong mga anak kapag kung nakikita niyo sila na ine-explore nila yung kakayahan na mayroon sila. Huwag niyo silang hadlangan, huwag niyo silang dismayahin, huwag niyo silang i-down kapag nakikita mo sila na ine-explore nila yung kanilang kakayahan, yung kanilang talent. Binoboast nila yung kanilang talent at kakayahan. Huwag natin silang ipahiya. Dapat nga po ay suportahan natin sila, i-encourage natin sila, i-cheers natin sila na kaya mo yan, anak, kaya mo yan, di ba? Dapat nga itulak pa natin sila. Itutulak pa nga natin sila na i-explore, i-boast yung kanilang kakayahan, yung kanilang talent. Huwag natin silang ipapahiya kapag narinig natin na kumakanta sila. Huwag natin silang dismayahin, 'di ba? Kung nakikita mo na may talent ang anak mo sa pagkanta, abay, itulak mo sila papunta doon sa mga paaralan na naghahasa, nagsasanay ng pagpapaganda ng boses para matulungan natin yung ating mga anak na magkaroon ng confidence sa kanilang mga sarili. Tulungan natin yung ating mga anak na ma-build nila yung kanilang confidence sa sarili. Yun po yung talagang kailangang unang-unang mabasag. Yan, unang-unang mabasag sa buhay natin, unang-unang mabasag sa buhay ng ating mga anak, yung pagiging mahiyain, dapat mabasag yan. At magkaroon sila ng confidence sa kanilang mga sarili. Maraming may talent. Alam ko maraming may talent. Lahat tayo nga po ay binigyan ng Diyos ng talent. Walang taong kinaligtaan ng Diyos na hindi nabigyan ng talent, kundi lahat ay mayroon. Ang naging problema nga lang po kung bakit hindi na-explore yung kanyang talent, hindi po na-boast yung kanyang talent dahil nga po sa hiya. Yun, lalong-lalo na kapag lagi siyang pinapahiya ng kanyang mahal sa buhay, lalo siyang nahihiya, lalong nawawalan ng tiwala sa sarili kapag dinidismaya sila ng kanilang kaibigan, dinidismaya sila ng kanilang kamembro ng pamilya, dinidismaya sila ng kanilang kapatid, di ba yung ganon? Sa halip, tulungan po natin sila. Tulungan natin silang mahasa sila. Itulak pa natin sila para lumabas yung kanilang tunay na husay, tunay na galing. Itulak pa natin sila, i-encourage nga natin sila. Yun, i-encourage natin sila, i-cheers natin sila. Pag alam mo na may talent sa pagsayaw, i-cheers natin yung ating mga anak na, anak, kaya mo yan, sumali ka sa mga ganito, sa mga ganyan, di ba? Ganon, dapat. Dahil nandyan yung kasaganaan sa buhay na ibinigay ng Panginoon. Ang kasaganaan ng buhay, nandyan lang pala yan eh. Nandyan lang yan sa tabi-tabi. Hindi lang natin napapansin, hindi lang natin napupuna na ang kasaganaan ng buhay ay nasa tabi-tabi lang natin. Hindi lang kasi natin nakikita kung paano. Diba? Kung paano. Ito na nga yun. Sinishare ko na nga po sa inyo kung paano sumagana ang buhay. Yung pangalawang susi sa kasaganaan ng buhay, yung pag-i-invest mo. Hello, yung pag-i-invest mo na yung talents na binigay sa'yo ng Panginoon, hayaan nyo po yan na ipangalakal nyo yan, hayaan nyo po yan, gamitin nyo yan, patubuin nyo yan, palaguin nyo yan. Ayun, wala na akong masabi. Basta ito po yung tatandaan nyo na sa mga talents na ibinigay sa atin ng Panginoon, yan yung pangalawang paraan na binigay ng Diyos tungo sa kasaganaan ng buhay. Kaya wag po nating basta-bastahin yung talento. Wag natin ibaliwalain.
o isang tabi yung mga talentong ibinigay sa atin ng Panginoon. Bagkus alamin natin, tuklasin natin ang ating mga talento at mga kakayahan. Ganun din po yung talento at kakayahan ng ating mga anak. Hindi niyo po ba napapansin na maraming mga bata ngayon ang sumasagana sa buhay ng dahil sa pag-YouTube, sa pagbablog, sa pagtitiktok, di ba? Napakahusay nila. Mga bata pa sila pero ang gagaling na po nila, di ba? Napapansin niyo po ba yan? Napapanood niyo po ba yan sa YouTube? Sa mga, hindi lahat ng mga vlogger ay matatanda na. May mga bata pong mga vlogger. Excuse me. Excuse me. Yun. May mga bata pong mga vlogger na sumikat na ngayon, kumikita na ngayon. Diba? Tumubo sila. Ang tubo nila, ang ginamit lang nila, yung talento nila. So, tumubo na sila. At pinakinabangan na nila yung kanilang mga talento ngayon. Diba? Kaya yun po yung dapat nating makita sa ating mga sarili at sa ating mga anak.